Dominant Protector. 4791-800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayos lang ako, sabi niya. Tumawa si Terence. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang ligtas at maayos si Nika. Nagmamadali siyang bumalik upang makita si Nika, natatakot na may nangyaring mali sa kaguluhan. Gayunpaman, alam niyang nag-o-overthink siya nang makita niya si Vanessa na sumusunod sa likuran. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari ng detalyado. Nagulat si Nika at Vanessa, lalo na nang marinig nila na lumitaw ang Sea Dragon. Nagningning ang kanilang mga mata, at maging si Vanessa ay walang kaitaliwasan. Tila pambihira nga ang nilalang na ito na pinakamalapit sa Diyos ng dagat. Narinig ng lahat ang tungkol sa alamat nito. Habang nag-uusap si Terence at ang iba pa, nagkaroon ng kaguluhan. Narito si Mike. Tumingin si Mike kay Terence na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya agad lumapit. Lumingon siya sa mga tao at sinabing, lahat, dahil sa krisis ngayon lang, naubos na ng ating barkong pandigma ang lahat ng nakaimbak na espiritual na enerhiya, kaya hindi tayo makapagpatuloy sa paglayag pansamantala. Maghihintay na lang tayo na mapunan ang koleksyon ng enerhiya. Sa panahong ito, hindi ka dapat kumilos ng mag-isa. Walang beast scaring array o defense array, kaya sa tingin ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag ang panganib. Tapos anong gagawin natin? Namutla ang lahat sa takot. Nakatira sila sa isang medyo saradong living area sa lahat ng oras na ito, kaya hindi nila masyadong alam ang sitwasyon sa labas. Tulad ng para sa Starfall Formation, ang 10,000 milya na formation, at iba pa, hindi pa nila narinig ang tungkol sa kanila. Ang alam lang nila ay inatake sila ng isang grupo ng mga Super Sea Beast. Hindi nila akalain na magiging napakadelikado ang sitwasyon ng labanan. Ang sinaunang barkong pandigma ay isang higanteng maaaring maglayag sa dagat. Sa puso ng lahat, walang hayop sa dagat ang nakamamatay na banta. Ngunit ngayon, bigla silang sinabihan na naubos na nito ang lahat ng espiritual na enerhiya nito. Kung ito ay nagpatuloy sa paglalayag sa dagat, hindi ba't magkakaroon ito ng maliit na pagkakataong mabuhay? Huwag masyadong mag-alala, lahat. Hanggat maaari tayong tumagal ng isang araw at isang gabi, ang barkong pandigma ay makakapaglagay muli ng sapat na espiritual na enerhiya upang makapaglayag muli. Bagamat may mga banta sa labas, napakaraming mga Super Sea Beast ang namatay sa pagkakataong ito, kaya't dapat ay walang anumang bagay na maglalakas loob na lumapit sa atin saglit. Kaya, medyo ligtas pa rin ito. Huwag magpanik. Naaaliw si Mike. Lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig nila ito. Hanggat maaari silang maghintay ng isang araw at isang gabi, maaari silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi dapat malaking problema iyon. Gayunpaman, para sa kaligtasan, dapat tayong maging alerto sa panahong ito. Vice Dean Lane, ikaw at ako ang pinakamalakas sa barkong ito, kaya maaari lamang tayong magtrabaho ng kaunti. Sabi ni Mike. It's my duty, no problem. Agad namang sumang-ayon si Vanessa. Sige, kung wala nang iba, pwede nang umalis ang lahat. Tumango si Mike at lumapit kay Terence sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita, Young Hero Linford, ang nangyari kanina ay puro hindi pagkakaunawaan. Ang kailangan natin ngayon ay isang panganib na nagbabantay. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay bago siya nakatapos, I quit. Dahil hindi ka nakikinig sa akin, ano ang silbi ng pagiging isang danger lookout? Kalimutan mo na ito, ayokong sayangin ang lakas ko. Bumagsak ang mukha ni Mike nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya tanga. Ang insidente tungkol sa treasure ship sa North Island ay maaaring ituring na isang walang batayan na tsismis, ngunit nakita niya ito ng sarili niyang mga mata ngayon. Ang talento sa paglalayag ni Terence ang una niyang nakita sa kanyang buhay. Sa wakas ay nakita na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang sobrang henyo na ipinanganak para sa dagat. Dapat malaman na ang opisyal na lookout sa kanyang barko ay isang senior figure na mas karanasan kaysa sa kanya. Ang kanyang mayamang karanasan ay kilala sa mundo ng nabigasyon. Ang kanyang katayuan at prestihiyo sa barko ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanya, ang kapitan.
Maging ang vice captain at first mate ay hindi makapagkumpara. Ngunit kahit ang isang makaranasang seafaring senior na tulad niya ay hindi makita ang mga sea beast sa oras, at si Terence ang unang nakakita sa kanila. Kung sinunod niya ang babala ni Terence, hindi sana magkakaroon ng napakaraming problema, at hindi siya malalagay sa ganoong sitwasyon sa buhay o kamatayan. Hindi lang iyon, ang pagganap ni Terence sa pagkuha sa Starfall Formation sa gitna ng panganib ay nabigla sa lahat, kasama na si Mike. Habang sumasakit pa ang ulo nila sa tatlong halimaw sa dagat, dumiretso ang kabilang partido sa Mastermind. Ni hindi nila nakita ang anino ng dragon sa dagat, at nagsimula na si Terence sa pagpaplano. Hindi mapigilan ni Mike na mamula sa pag-iisip ng mga salitang sinabi niya kay Terence siya ay isang kapitan, ngunit hindi niya makita ang mga plano ng kalaban. Masyadong nakakahiya. Ngayong naisip niya ito, ang Starfall Formation ay isang malaking kahihiyan sa kanya, ang kapitan ng barko. Ni hindi niya kayang hawakan ang ilang mga hayop sa dagat, habang si Terence, sa kabilang banda, ay madaling makitungo sa dragon. Ang pagkakaiba ay hindi lamang kaunti, ito ay isang malaking pagkakaiba. Sa oras na ito, nanonood pa rin ng palabas ang mga disipulo ng East Province na hindi alam kung ano ang nangyayari, lalo na si Joshua at ang iba pa. Lahat sila ay natutuwa sa kasawian ni Terence. How dare he talk to Mike ng ganyan? Naisip ba talaga niya na lahat ng tao ay bibigay sa kanya sa West Island? Talagang sinabi mo na ayaw mo nang maging danger watcher. Ito ba ay isang bagay na maaari mong ihinto ang paggawa? Tunay na walang ingat na tanga. Hanggang ngayon, hindi pa rin napansin ni Joshua ang pagbabago sa tono ni Mike. Nakalubog pa rin siya sa kanyang pagnanasa na ipadala si Terence sa fire pit. Naisip niyang sinadya ito ni Mike sa harap ng lahat para bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging isang danger watcher, para mas madali para sa kanya na parusahan si Terence. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Mike ay nagulat kay Joshua rin at sa iba pa. Hero Linford, ito nga ang pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil doon. Hindi lang lahat nakatulala, maging si Vanessa at ang iba pa ay nagkatinginan. Maging si Terence mismo ay nagulat. Hindi niya akalain na ang mataas at makapangyarihang kapitan ay handang ibaba ang kanyang pride at humingi ng tawad sa kanya sa harap ng napakaraming tao. To be honest, I'm also very regretful now. Kung nakinig ako sa iyong babala sa unang sandali, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi mangyayari. Kaya lang hindi ko akalain na may panganib sa oras na iyon, at naisip ko na ikaw ay isang walang karanasan na baguhan, kaya hindi ako naniwala sa iyo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Ito talaga ang nagpaparamdam sa akin. Taos puso ang tono ni Mike. Hindi maiwasan ni Terence na mag-isip ng mataas sa lalaking ito. Madali niyang binitawan ang mga bagay gaya ng inaasahan sa isang kapitan. Bagamat siya ay tila bastos nang tumayo para kay Joshua, tila hindi siya ganap na inutil ngayon. Isa siyang top figure. Wala lang. Anyway, ang panganib ay naiwasan na. Dahil ako ang nagbabantay, responsibilidad ko na magpadala ng maagang mga babala. Kung makinig ka man o hindi, it's your business. I can't be bothered to care so much. Mahinang sabi ni Terence. 4,772. Kahit ano paman, kailangan kong pasalamatan ang batang bayaning si Linford sa pagliligtas sa aming buhay sa ngalan ng lahat ng nasa barko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami ligtas na nakatayo rito. Ibinaba ni Mike ang sarili at yumuko ng malalim kay Terence. Napatulala ang lahat sa eksenang parang nakakita lang ng multo. Dapat parusahan ng kapitan si Terence sa ngalan ni Joshua, kaya bakit ito biglang naging ganito? Gayun din, sinabi niya na nagpapasalamat siya kay Terence sa pagliligtas ng kanyang buhay sa ngalan ng lahat. Tungkol saan iyon? Anong nangyari kanina? Nataranta ang lahat. Gulat na napatingin si Joshua kay Mike. Hindi niya maiwasang tumalon at humingi ng paliwanag. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, binigyan siya ng masamang tingin ng kanyang tiyuhin at pinatahimik siya. Hindi na kailangan. Lahat tayo ay nasa iisang bangka. Ginagawa ko lang ito para sa proteksyon sa sarili. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Sa totoo lang, kung may iba pang paraan para matiyak ang kaligtasan ni Nika at ng iba pa, maaaring hindi siya handang tumayo para sa kanila pagkatapos ng ginawa ni Mike.
Kahit na handang tumulong si Terence, maaaring hindi ito handang tumulong sa kanya ng ganito. Kung tutuusin, kaharap niya si Dragon, ang kanyang kamag-anak. Sinong impyerno ang tutulong sa isang tao na makitungo sa kanilang kamag-anak? Kahit malayong kamag-anak, may salitang Dragon pa rin sa pangalan nila. Young Hero Linford, you're too humble. No matter what, I have to thank you proper. Si Mike ay sinsero pa rin habang nag-imbita. Alam ko rin na sa iyong mga kakayahan, sayang ang pagiging isang lookout mo sa mga mapanganib na sitwasyon. Kaya, bilang kapitan, taos puso kitang inaanyayahan na sumali sa aking barkong pandigma. Sa iyong kakayahan sa paglalayag, maipapangako ko sa iyo ang posisyon ng Vice Captain sa hinaharap. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena ito ay nagiging mas nakakalito. Ito ay isang bagay kung hindi sinubukan ni Mike na dayain si Terence, ngunit bakit ngayon ay sinusubukan niyang makuha ang mabuting panig ni Terence? Pagpapababa ng kanyang katayuan at pagbibigay sa kanya ng mataas na posisyon ng bise-kapitan. Ang lahat ay nanunood lamang ng palabas, ngunit si Joshua ay labis na nagulat na halos malaglag ang kanyang panga. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Mike na may 180 degree na pagbabago sa ugali. Anong ginagawa ni Uncle Au? Hindi niya alam na tinutulungan lang siya ni Mike dahil sa kanyang ama, ngunit pagkatapos ng labanan kagabi, ang halaga ni Terence ay higit na lumampas sa halaga ng kanyang ama. Kung hindi nagbago ang ugali niya ngayon, tulala siya. Para sa isang taong tulad ni Mike na naglayag sa dagat, ang isang mahuhusay na master sa paglalayag ay talagang mas mahalaga kaysa anupaman. Ang isang ikapitong baitang alchemist ay sadyang walang kapantay. Isa itong naglalayag na trump card na makapagpapahinga sa kanya sa dagat. Hindi mapigilan ni Terence na maantig sa paanyaya ni Mike. Ang Vice Captain ay karaniwang kapareho ng ranggo ng Vice din ng East Province Academy. Ang taong ito ay handang magbayad ng maraming pera para lamang mapanalo siya. Ngunit kahit gaano siya naantig, hindi kailanman binalak ni Terence na gawin ito, at natural, hindi niya tatanggapin ang biglaang imbitasyon na ito. Umiling siya, I'm sorry, but this is not my goal. Captain, please find someone else. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Mike. Kahit na ang kabilang partido ay ang Fuma ng West Island na may magandang kinabukasan, isa lamang siyang master sa gitnang yugto ng Nascent Soul Realm. Ang pag-alok ng mataas na posisyon tulad ng Vice Captain ay tanda na ng sinseridad, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ng walang pag-aalinlangan. Talagang hindi madaling mag-imbite ng isang master. Since that's the case, hindi na kita pipilitin. Ngumiti ng mapait si Mike. Nabigo siya, ngunit alam niya na kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya upang makuha ang mabuting panig ni Terence. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, o dadalhin lamang niya ang kanyang sarili ng isang hindi maisip na malakas na kaaway kung patuloy niyang sasaktan siya. Sa nakakagulat na performance ni Terence kagabi, hindi niya maiwasang maghinala sa background ni Terence. Hindi bababa sa isang bagay ang sigurado ang taong ito ay hindi lamang isang simpleng Fuma ng West Island o isang disipulo ng North Island. Siya ay may mas malakas na background. Kung hindi, imposibleng maging pamilyar siya sa Starfall Formation. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay napakahirap makipag-ugnayan, maging ito ay sa kanluran o sa North Island. Gayunpaman, hindi agad sumuko si Mike. Iminungkahi niya, sa pagkakataong ito, ang sigla ng starship na ito ay lubhang nasira. Kung walang makapangyarihang tao na personal na kumokontrol dito, maaaring magkaroon ng mas malaking kaguluhan sa daan. Kaya, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan, at inaasahan kong seryoso mong isaalang-alang ito. Oh, sabihin mo lang. Kumunat ang noo ni Terence. Medyo nagbago ang impresyon niya sa lalaking ito, at least hindi na siya napupuot gaya ng dati. Kung hindi lang ito masyadong mapangahas, papayag siya. Kung tutuusin, nasa barko pa rin sila, at magkakaproblema sila kapag may nangyari. Gusto kong imbitahan ang batang bayani na si Linford na sama-samang kontrolin ang barkong ito. Huwag kang mag-alala, hindi na magkakaroon ng anumang pagkakamali tulad ng dati. Lahat ng mga tripulante sa barkong ito ay maingat na susundin ang bawat utos ng batang bayani na si Linford. Siguro kung makakatulong ang batang bayani na si Linford.
Huminto si Mike at pagkatapos ay idinagdag, syempre, kailangan mo ng magandang dahilan para gawin iyon. Ang isang honorary vice captain position ay dapat na tama. Huwag kang mag-alala, Hero Linford. Hindi ka nito maaapektuhan sa paggawa ng anumang bagay. Pwede kang umalis kung gusto mo. Hindi na kailangang magalit. Gusto mo sabay kong kontrolin ang barkong pandigma. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Wala siyang pakialam sa titulo ng Vice Captain, ngunit interesado siya sa pagkakataong kontrolin ang isang sinaunang barkong pandigma na kasing laki nito. Kahit wala siyang pangarap na maging mandaragat, basta lalaki siya, natural na interesado siya sa mga bagay na ito. Mga baril, kanyon, kotse, kabayo, lalo na ang mga super battleship na ito na kumakatawan sa sukdulang puwersa, ito ang mga bagay na nakatakdang mangyari sa kanyang mga buto, at si Terence ay walang exception. Bilang isang mamamatay tao, si Terence ay nagpapilot ng mga eroplano at kanyon sa karaniwang mundo, ngunit hindi siya kailanman nagpapilot ng barkong pandigma. Lalo na pagkatapos ng personal na kontrolin ang isang super killing formation tulad ng Starfall Formation. To be honest, si Terence talaga ay may tendency na mahalin ito. Kahit na sinunod lamang niya ang mga tagubilin ng makamulto na bagay upang ilagay ang kanyang mga piraso, ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang super overlord ng dagat tulad ng Sea Dragon sa pamamagitan ng Starfall Formation at maging ang pagpilit sa kanya na tumakas sa gulat ay sadyang napakasaya at hindi mapaglabanan. Napakaganda kung mayroon siyang napakagandang barkong pandigma. Iyon ang unang naisip ni Terence nang lumabas siya ng command room. Siyempre, wishful thinking lang iyon? Pero ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon na kontrolin muli ang sinaunang barkong pandigma, hindi na niya ito papakawalan ng madali. 4,773. Sige, papayag ako dito, pero may kondisyon ako. Kalmado pa rin ang tono ni Terence. Magsalita ka, batang bayani Linford. Mabilis na sabi ni Mike. That guy is an eyesore. Let him go back to his room. Don't let me see him. Naiinis ako. Itinuro ni Terence ang direksyon ni Joshua Ren. Mga lalaki, pabolaikin si Joshua sa kanyang silid. Bawal siyang lumabas kahit isang hakbang palabas ng kanyang silid hanggat hindi siya nasa East Province. Agad namang nagbigay ng utos si Mike nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya nakaranas ng anumang pagkalugi mula sa gayong mga kondisyon. Kahit na ikulong niya si Joshua, hindi maglalakas loob ang ama ni Joshua na makipagtalo sa kanya dahil sa maliit na bagay. Gagawin pa rin niya ang dapat niyang gawin at walang pagbabago. Uncle Mike. Don't. Magkaibigan kayo ng tatay ko, paano mo matutulungan ang outsider? Galit na sigaw ni Joshua. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi lamang hindi tinulungan ni Mike si Terence, ngunit sinisikap din niyang pasayahin si Terence. Anong kalokohan ang nangyayari? Ang ingay, bakit hindi ka gumagalaw? Sumimangot si Mike. Kaagad, lumapit ang isang crew guard at dinala si Joshua. Hindi mailipat ni Joshua ang kanyang tunay na enerhiya at isang ganap na basura. Hindi man lang siya makalaban at makaladkad lang na parang aso. Napatulala ang lahat sa eksenang ito, sa sobrang gulat ay hindi nila maisara ang kanilang mga bibig ng matagal. Sa pagkakataong ito, maaari silang ituring na malalim na naunawaan ang dalawang matandang kasabihan. Ang isa ay ang pag-ikot ng Wheel of Fortune, at ang isa pa ay ang pagkahulog ay kasing dali ng pag-flip ng libro. Young Hero Linford, okay lang ba ito? Nagbingi-bingihan si Mike sa mga sigaw ni Joshua at ngumiti kay Terence. Oo naman. Tumanggaw si Terence, mas nakilala ang taong ito. May kaya siya, ngunit siya rin ay itim ang puso at makapal ang balat, at kailangan niya maging maingat sa pakikitungo sa mga taong tulad nito. Huwag magpaloko sa kanyang straight-up na mukha, maaari kanyang ibenta sa isang kisap mata. Napangiti si Mike bilang kasiyahan. Hindi niya nagawang isakay si Terence sa pagkakataong ito, ngunit parang hindi niya ito matanggap. Ito ay isang honorary vice captain position lamang, at hindi na niya kailangan pang magbayad ng sweldo para makakuha ng isang master na si Navier sa kanyang panig. Ito ay isang magandang deal kahit na ano. Sa honorary vice captain position, ang posisyon ni Terence sa barko ay pangalawa lamang sa isang tao. Maging ang vice captain at first mate ay kailangang maging magalang sa kanya.
Maging si Vanessa ay hindi maiwasang mainggit sa kanya, buntong hininga na hindi talaga may kukumpara ang mga tao. Matapos ang isang ligtas at walang pangyayaring araw, muling tumulak ang barko sa gitna ng hiyawan ng lahat. Si Terence, sa kabilang banda, ay pupunta sa mga cabin ng barko kapag wala siyang magawa. Ito ang mga bagay na pinaka-interesado niyang malaman. Siya ang bise-kapitan, kung tutuusin, at hindi siya napigilan ni Mike na mapunta sa mabuting panig ni Terence. Sa pag-aalala ng kapitan, kung makokontrol man lang ni Terence ang Starfall Formation sa ganoong lawak, ano pa ba ang mga sekreto niya? Sa mga tuntunin ng mga lihim, ang pababang pagbuo ng bituin ay ang pangunahing sekreto. Mas marami siyang alam kaysa sa kanila. Tungkol naman sa observation tower, hindi na muling umakyat doon si Terence. Hiniling lang ni Mike na tumulong siya kapag may oras siya. Hindi na niya kailangan pang umakyat roon para malaman kung may anumang panganib sa hinaharap, at madali niyang mahikayat ang mga tao na iwasan ito ng maaga. Mas tumpak at napapanahon siya kaysa sa dati niyang veterano. Pagkaraan ng ilang ulit, ang titulo ng henyong mandaragat ay kumalat na parang apoy, at si Terence ay naging isang sumisikat na bituin sa mundo ng paglalayag ng hindi man lang namamalayan. Mas masaya pa si Nika sa espesyal na pagtrato kay Terence kaysa kay Terence mismo. Puno ng pagmamalaki ang mukha nito. Hindi lang ito tungkol sa pagiging asawa niya, Sentimo mas interesado pa siya sa sinaunang barkong pandigma na ito kaysa kay Terence. Maaari siyang matuto mula sa kanya ng hayagan at maghanda para sa kinabukasan ng nayon. Si Remilyn, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng walang magawa si Nika na laging sumusunod sa kanya kahit saan, at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong mag-isa muli kay Terence. Tungkol naman sa matapang na ideya na mayroon siya sa lookout tower, hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon at ibinaon ito ng malalim sa kanyang puso. Matapos ang isang buong-buwang paglalayag, sa wakas ay nakapasok na ang barko sa maalamat na Yellow Class Sea area ng East Continent. Ilang taon pa lang mula nang dumating si Terence sa Sky-class na isla, ngunit marami na siyang nakita. Hindi lang ang North Island, kundi ang iba pang mga isla sa gitna, timog, at kanluran. Hindi niya maiwasang mabigla sa nakita. Malaki. Napakalaki nito. Ito ang unang reaksyon ni Terence nang makita niya ang Golden Class port ng East Continent. Ang mga daungan sa hilaga at kanlurang mga isla ay hindi mabilang na mas masahol kaysa sa isang ito. Ito ay isang tunay na super port. Kung kasing laki lang ng port, ayos lang. Ang susi ay ang mga barkong nakaparada sa harap nila ay napakaganda. Mula sa malayo, higit sa kalahati ng mga ito ay mga treasure ship, at mayroon pang ang ilang malalaking barkong pandigma. Tulad ng para sa mga ordinaryong barkong naglalayag, kahit na ang mga super ay hindi kwalipikadong makita sa lugar na ito. Para silang maliliit na bangkang pangingisda sa tabi ng mga higanteng dagat na ito. Nahihiya pa silang batiin ang iba kapag nag-walkout sila. Treasure ships and battleships. Hindi ba napakabihirang mga bagay na ito? Bakit nasa lahat ng dako? Hindi napigilan ni Terence na malunok. Akala niya ay napaka-impressed na ang pagkakaroon ng treasure ship, pero ngayong naisip niya ito, masyado na siyang walang muwang. Tama. Not to mention ancient warships, even treasure ships are very rare strategic items. It's just that more than 80% of the treasure ships of the 5 Heaven-class islands are concentrated in the East Continent, kaya marami sila. Ang ganitong eksena ay hinding-hindi makikita sa ibang lugar. Nakangiting paliwanag ni Remilyn. Nakikita ko. Tumango si Terence at hindi maiwasang purihin ang East Continent. Ito ang pinakamalakas na isla sa isla ng Sky-class pagkatapos ng lahat. Ang barkong pandigma ay mabagal na dumaong, at si Joshua, na nakakulong sa loob ng isang buwan, ay sa wakas ay pinakawalan. Hindi na siya naglakas loob na maghanap ng gulo sa pagkakataong ito. Kahit si Mike ay tinutulungan si Terence, at alam niyang wala na siya sa mga pagpipilian. Sina Joshua at Baste ay nakatingin sa grupo ni Terence mula sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at ayaw. Sina Joshua, Baste, at ang iba pa ay makakababa lamang sa barko at nagmamadaling umalis. Nawala sila sa karamihan ng hindi man lang nagpaalam. Malamang nawala silang mukha na lumapit at guluhin si Remilyn pansamantala. Si Terence at ang iba pa ay hindi maaaring maging mas masaya. Ang mga nakakainis na lalaking ito ay lahat ay may malakas na background, at hindi nila kayang patayin sila.
Madedehado sila kung lalapit sila sa kanila, pero masisira ang mood nila. Hero Linford, dito ako madalas na pumupunta kahit hindi ako lumutang sa dagat. Kung may kailangan ka, pwede mo akong puntahan anumang oras. Huwag mong kalimutan, ikaw ang honorary vice captain ng barkong ito. Personal na pinaalis sila ni Mike. 4,774. Ngunit hindi nakapagsalita ang mga tao dahil mabait lang siya kay Terence, habang si Vanessa, na may pinakamataas na katayuan, ay hindi pinansin, dahilan para hindi malaman ng mga tao kung tatawa o iiyak. Salamat, Captain Au. Magkikita pa tayo. Nakangiting tumango si Terence. Sa panahong ito, nalaman niyang hindi naman talaga masama ang taong ito. Maliban sa pagiging masungit niya kaagad, wala namang masama sa kanya. Bagamat alam niyang ginagawa ito ng taong ito para lang makuha siya, ang pagkakaroon ng kaibigan na nagmamay-ari ng sinaunang barkong pandigma ay maaaring maging kapaki-pakinabang balang araw. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay, magkikita pa tayo. Tawa ng tawa si Mike. Ang mga hindi pamilyar sa kanya ay maloloko sa kanyang imahe. Ang sino mang mag-aakalang siya ay tapat at prangka ay tiyak na maskam sa hinaharap. Pagkababa ng bangka, ang mga disipulo ng East Province ay nagpaalam kay Vanessa at umalis na 2 at 3, bawat isa ay uuwi sa kani-kanilang mga tahanan upang hanapin ang kanilang mga ina. Gayunpaman, si Vanessa, Terence, at ang iba pa ay hindi kaagad umalis para sa ipinagmamalaki ng umaga na akademya, ngunit nakahanap ng malapit na inn upang manatili pansamantala. Walang ibang dahilan. Kinailangan nilang lutisin ang isang napakahalagang problema nitong ilang araw. Saang kolehiyo sila dapat pumasok? Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Cassandra sa tanong na ito, sinabi lamang na si Nika ang pumili. Para kay Terence, pupunta siya saan man pumunta si Nika. Habang nasa daan, ilang beses nang itinanong ni Vanessa kay Nika ang tanong na ito. Sa kasamaang palad, ang batang babae na ito ay abala sa pagsilip sa mga lihim ng sinaunang barkong pandigma at hindi ito pinag-isipan ng seryoso. Kaya, ito ay naantala hanggang ngayon. Nakapaghintay lamang si Vanessa nang walang magawa. Ang kanyang misyon ay ipadala ng personal si Nika sa paaralan. Hindi siya pwedeng umalis na lang ngayon. Vanessa, Nika, Remilyn, at Terence nakaupo silang 4 sa paligid ng isang mesa, nakatingin sa isa't isa. Mayroong isang malaking tumpok ng impormasyon sa mesa, kasama ang lahat ng mga dilaw na class academy sa East Continent. Tinansya ni Terence na aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw bago matapos basahin ang lahat ng ito. Sumasakit ang ulo ni Nika kahit si Terence ay hindi ito kakayanin. Parang naghahanap ng karayom sentimo sentimo sa dayami, sinusubukang hanapin ang nagustuhan niya. Bakit hindi niyo ako nire-recommende ng restaurant? Nakahingi lang ng tulong si Nika nang may luha sa kanyang mga mata. Nagkatinginan ang lahat. Hindi umimik sina Vanessa at Remilyn. Ang pagtulong kay Nika na pumili ng kolehiyo ay maaaring malaki o maliit na bagay. Kung ang balita tungkol dito ay lumabas na may lihim na motibo, sila ay maakusahan ng pakikialam sa mga panloob na gawain ng West Island. Kahit na walang anumang pagtutol si Cassandra, ang ibang mga kolehiyo sa East Province ay tiyak na hindi masisiyahan. Kung maaari nilang i-recruit si Nika, ang prinsesa ng West Island, sa kanilang paaralan, magiging malaking bagay ito para sa alinmang East Province Academy. Sa ilang lawak, ito ay isang karangalan na matatamasa lamang ng mga first class na akademya. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay mapapasya lamang ni Nika mismo. Ayaw ni Vanessa na maging paksa ng chismis. Walang magawa, lumingon si Nika kay Terence. Walang pakialam si Terence tungkol dito, siya ang prince consort ng West Island, at sapat na ang kanyang sasabihin sa bagay na ito. Paano ang Morning Star Academy? Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ito ang unang East Province Academy na alam niya, at parehong nandoon sina Zinyan at Xiao Tao. Hanggat naging disipulo si Nika ng makajos na madre ni Donghai, magagawa nilang pangalagaan ang isa't isa. Siyempre, mayroon ding isang malaking makasariling dahilan, gusto lang ni Terence na samantalahin ang pagkakataong ito na makita sina Melissa at Minerva.
2 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita sa South Continent Sea, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya namimiss ang 2 babae. Ito ang perpektong pagkakataon. Walang pakialam si Nika, at gagawin niya ang anumang sinabi ni Terence. Titango na sana siya nang pigilan siya ni Vanessa, hindi mo kaya? Bakit? Si Terence at Nika ay natigilan. Ako ang referrer ni Nika. Bagamat hindi ito nangangahulugan na kailangang pumasok si Nika sa ating academy, sa ganitong layer ng relasyon, hindi siya maaaring sumali sa Morning Stars Academy dahil sila ang pinakamalaking kakompetensya ng ating academy. Seryosong sabi ni Vanessa. May kasabihan ba? Nagulat si Terence, alam niya ang paaralang ito, ngunit ito pala ang karibal ng paaralan. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Tama. Hindi mo ba napansin na magkahawig ang 2 pangalan? Tanong ni Vanessa na may mapait na ngiti. Morning Pride. Morning Star. Tama ka, 1 word difference lang. Hindi ba nagkataon lang? Nagtataka na tanong ni Terence. Hindi niya yun iniisip noon, at naisip niya na nagkataon lang. Ang pangalan ng isang academy ay napakalaking bagay, paano ito nagkataon? Sa katunayan, ang 2 paaralan na ito ay orihinal na isang pamilya, ngunit sila ay naghiwalay dahil sa isang malaking insidente. Bilang resulta, hindi na sila magkasundo pagkatapos noon, at ang pagkakahiwalay ay lumalim ng palalim, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Napabuntong hininga si Vanessa. Kaya ganyan. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Ang pagpayag kay Nika na pumunta sa Morning Star ay ang kanyang ideal na plano, ngunit tila wala ng pagkakataon para doon ngayon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi alam ni Nika kung ano ang gagawin. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pamilya lang ni Moira Chen ang kilala ko. Wala pa akong narinig tungkol sa ibang academies. Walang magawang, sabi ni Terence. Nang makitang walang magawa ang 2, sinabi ni Vanessa, sa totoo lang, para sa isang prinsesa tulad ni Nika, ang Yellow Academy ay isang stepping stone lang. Tiyak na pupunta siya sa Mystic Classy area sa East Continent sa hinaharap, at ito lang ang kanyang unang hinto. Kaya hanggat ito ay isang top-ranked Yellow Academy, kahit sino ay gagawin. Kung gayon, bakit hindi ka nalang manatili sa aming ipinagmamalaki ng Dawn Academy? Maaari nating panatilihin ang isa't isa. Biglang nagningning ang mga mata ni Remeline. Wala siyang masyadong inaalala gaya ni Vanessa, at hindi malaking problema para sa kanya na sabihin ito ng malakas. Pagkatapos ng lahat, siya at si Nika ay matalik na magkaibigan, at kung mananatili si Nika sa academy, si Terence ay kailangang manatili ng mas matagal din. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato, at ayaw niyang magpaalam kay Terence ng ganoon kaga. Sige. Tumango si Nika. Tiningnan ni Vanessa ang eksenang ito at ngumiti ng may kaluwagan, ngunit sa huli, umiling siya at sinabing, iyon din ang naisip ko. Sayang lang at walang spots this year. Sayang naman. Walang slots. Napakurap si Terence. Nagkaroon ba ng kota para dito? Pagdating kay Nika, ang prinsesa ng West Island, ang mga normal na akademya ay mag-aaway para sa kanya. Hindi nila siya tatanggihan dahil lamang sa isang maliit na bagay tulad ng kota. Nakasaad sa mga tuntunin ng academy na ang pinakamataas na bilang ng mga mag-aaral ay 300. Ito ay isang mahigpit na tuntuning ipinasa mula sa ating mga ninuno. Kapag ang bilang ng mga disipulo ay umabot sa 300, maaari lamang tayong magpatupad ng isang pandagdag na sistema. Ang isa ay maaring pumasok lamang pagkatapos ng isang umalis. Sa puntong ito, umiling si Vanessa na may mapait na ngiti. Sa mga nakaraang taon, magkakaroon ng kahit konting spot. Nakakapagtaka na walang tao ngayong taon. Kahit na espesyal ang status ni Nika, hindi natin malalabag ang mga patakaran. Kung hindi, tiyak na hindi bibitawan ni Moira ang panuntunang ito. Wala akong magagawa tungkol dito. 4,775. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Si Vanessa ang nagrekomenda ng klase sa Morning Star, kaya hindi siya makakapunta sa Morning Star class, at dahil labag sa batas si Moira, hindi siya makakapunta sa Morning Star class. Mayroon lamang isang salita upang ilarawan ito, F***ed up. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?
Sumasakit din ang ulo ni Nika. Ang tanging magagawa natin ngayon ay pumunta ka sa ibang academy na malapit at manatili doon ng 1 o 2 taon bago bumalik sa tabi namin. Nagmungkahi si Vanessa ng ideya na hindi magandang ideya. Personal niyang ipinangako kay Cassandra na aalagaan niyang mabuti si Nika. Kung siya ay masyadong malayo, magiging mahirap na alagaan siya, at kailangan niyang bumalik sa kanyang salita. May malapit bang magandang academies? Tanong ni Nika. The Soaring Cloud School is one of the best among the Golden Class schools. Hindi naman ito kalayuan sa school namin at lagi kaming may magandang relasyon sa isa't isa. Kailangan mo lang kumustahin at papasukin ka na. Ano sa tingin mo, Nika? Iminungkahi ni Vanessa. Remilyn. Hindi ba yun ang academy ni Harris? Ngumisi si Nika. Mula nang tawagin ni Remilyn si Harry na isang mayaman na bata, ito ay naging kanilang pinagsama-samang pangalan para sa mga nakakainis na tao. Si Harry ay ang rich kid, at si Joshua ay ang rich kid. Hindi napigilan ni Terence at Remilyn na sumimangot. Bagamat medyo one-sided ang pagtingin sa tumataas na Cloud School dahil kay Joshua at sa kanyang grupo, hindi rin ito magandang impresyon. Lalo na kung pupunta sila sa tumataas na Cloud School, tiyak na magkakasalubong sila ni Joshua at ng kanyang grupo. Higit pa rito, ito ang home ground ng kalaban, na lubhang nakakainis. Nakita ni Vanessa ang kanilang mga pag-aalala at nakangiting nagpaliwanag, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nika, sa iyong pagkakakilanlan bilang prinsesa ng West Island, tiyak na ikaw ang magiging pinakamahalagang alagad ng tumataas na Cloud School. Gaano man katapang si Joshua, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kahit na hindi siya kumbinsido sa kanya. Paaralan. Well. Lumingon si Nika kay Terence na may pag-aalinlangan, na gustong gumawa siya ng desisyon para sa kanya. Kung ganoon nga ang kaso, makinig tayo kay Vice Principal Lane at pumunta sa tumataas na Cloud Academy. Sa ganitong paraan, Nika, maaari mo pa ring makilala si Remilyn. Kung hindi, kung nasa malayo ka, hindi mo siya makikita kahit isang beses sa isang taon. Iyon ay magiging masyadong malungkot at nakakainip. Tumanggaw si Terence. Ito ay para din sa kaginhawaan ni Vanessa. Para naman sa mga clown na tulad ni Joshua, medyo nakakainis sila, pero hanggat nabibigyan sila ng magandang babala, hindi dapat magkaroon ng problema. Hindi masyadong mababa ang paningin ni Terence kaya seryosohin niya ang mga taong ito. Sige, pupunta ako sa Salimbay na Cloud School. Tumanggaw si Nika. Gagawin niya ang anumang sinabi ni Terence. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Sige, huwag na tayong mag-delay pa. Let's set off now. Si Vanessa ay tumingin kay Terence nang may pagsang-ayon, na parang biyenang nakatingin sa kanyang manugang. Habang tinitignan siya nito, lalo siyang nagustuhan. Ang batang ito ay hindi lamang malakas at may kakayahan, ngunit siya rin ay napakamakatwiran. Siya ang perpektong pagpipilian upang maging asawa ng kanyang disipulo. Sayang lang at unang nakuha ni Cassandra. Sigh. Tuwang-tuwa rin si Remilyn. Hindi lamang siya makakapag-google ng mas maraming oras kay Nika, ngunit maaari rin siyang gumugol ng mas maraming oras kay Terence. Kung tutuusin, marami na siyang napuntahan noon sa Flying Cloud School at pamilyar dito. Agad namang umalis ang 4. Maging ito ay ang pagmamalaki ng Bukang Liwayway o ang tumataas na Cloud School, pareho silang libu-libong milya ang layo mula sa daungan. Gayunpaman, napakaginhawang magrente ng mga lumilipad na espiritong hayop dito. Ang distansyang ito ay tumagal lamang ng 2 oras. Matapos lumipad sa malawak na kagubatan at iba't ibang nayon na nakakalat sa kanila, silang 4 ay mabilis na nakarating sa plaza ng napakataas na Cloud School. Ang Soaring Cloud School ay isa lamang sa maraming mga golden class na paaralan, ngunit ang layout nito ay maihahambing sa 3 pavilion sa Hilaga at sa palasyo sa Kanluran. Ito ay lalo na nakakagulat na ang bawat isang batang disipulo dito ay hindi bababa sa isang master ng Golden Core Stage. Ang East Province Academy ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo, totoo nga ang kasabihang ito. Sa mga tuntunin ng average na lakas, ang iba pang mga isla ng Sky Class ay hindi maaaring ihambing. Siyempre,
Hindi lahat ng mga alagad dito ay mula sa East Province, at marami ang mga elite mula sa ibang mga isla. Kung hindi, hindi magiging kahangahangang makakita ng napakaraming talento. Pinangunahan ni Vanessa ang tatlo sa harap ng bulwagan ng paaralan. Natanggap na ng mga nakatataas ang ulat at naghihintay sa kanila, ngunit ang eksena ay hindi kasing ganda ng inaakala ni Terence. Sa pagkakakilanlan ni Nika bilang prinsesa ng Western Island, naisip niya na magsasama-sama ang mga nakatataas. Gayunpaman, isang maamo at eleganteng babae lamang ang naghihintay sa kanila. Hindi dahil sa naglalabasan ang mga nakatataas na mataas na paaralan sa Cloud, ngunit ito ay ang pangunahing kagandahang loob ng isang Yellow Class Academy sa East Continent. Ano man ang pagkakakilanlan ng taong iyon, alagad pa rin siya. Kung sila ay gumawa ng gayong engranding pasukan sa kanilang unang pagbisita, ang mga disipulong ito na may mga espesyal na pagkakakilanlan ay magiging walang batas at magiging mahirap na disiplinahin sila sa hinaharap. Moira, long time no see. Ngumiti si Vanessa at lumapit. Kasabay nito, lumingon siya at ipinakilala siya sa iba. Ito ang tumataas na vice principal ng Cloud School, si Moira Chen. Ito ang prinsesa ng West Island, si Nika. At ito si Terence. Pagbati, Vice Director Chen. Mabilis na bumati sina Terence at Nika. Tita Chen, ngumiti si Remeline at umakyat para yakapin ang braso ng babae. Kung titingnan ang kanilang matalik na pag-uugali, tiyak na pamilyar sila sa isa't isa. Hello, sinabi sa akin ng Dean na sasamahan ako ni Nika sa hinaharap, okay lang ba? Tumango si Moira at ngumiti. Para kay Terence, hindi niya ito binanggit. Malinaw na pinadala lang ni Terence si Nika dito at wala siyang planong pumasok sa paaralan para magtanim. Yes, yes. Nika greets master. Ipinagpatuloy ni Nika ang etika ng kanyang disipulo. Kahit na pansamantala lang siyang naglilinang sa kanya, isa pa rin siyang tunay na master. Hindi niya maaaring baliwalain ang etiquette. Sige, sabi niya. Ang mga sulok ng bibig ni Moira ay nakakurba sa isang magandang arco. Siya ay maganda na, at ngayon siya ay tumingin kahit na mas banayad at kaaya-aya, tulad ng isang simoy ng tagsibol. Pinuri ni Terence sa kanyang puso, lubos na nasisiyahan sa unang impresyon ni Nika sa kanyang bagong amo. Bagamat pareho silang Vice Dean, ang ugali ni Moira ay ganap na naiiba kay Vanessa's. Si Vanessa ay prangka at may mapang-akit na espiritu, habang si Moira ay maamo at matikas. Sila ay dalawang ganap na magkaibang uri ng mga tao. Kahit na ang isang taong may ganoong ugali ay hindi kasing lakas ni Vanessa, sa pagkakakilanlan ni Nika, walang sino man ang karaniwang maglalakas loob na guluhin siya. Hindi mahalaga kung siya ay malakas o hindi basta't maingat niya itong alagaan. Sa aspetong ito lamang, si Moira ay mas angkop kaysa kay Vanessa. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, pinaayos ni Moira ang mga silid para sa kanila habang personal niyang pinakita sa kanila ang paakyat na Cloud School. Ang tumataas na Cloud School ay sumaikop sa isang malaking lugar at mayroon pa itong eksklusibong bundok sa likod nito. Pinangunahan ni Moira ang grupo at nagbigay ng ilang komento sa tuwing dumadaan sila, ngunit napaka-personal ng anggulo ng kanyang mga komento. 4,776. Kung may iba pang mas mataas na tao na nagdala ng mga tao upang bisitahin ang kanilang sariling paaralan, natural na puno sila ng mga papuri, lalo na para sa isang paaralan tulad ng Salimbay na ulap, na malakas at mayaman sa mga mapagkukunan. Kailangan nilang magbigay ng isang magandang pagpapakilala. Gayunpaman, walang binanggit si Moira tungkol dito. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, nagkokomento siya sa tanawin at kapaligiran. Siya ay talagang isang intelektual na babae. Gayunpaman, maliban sa tanawin, saglit na ipinakilala ni Moira ang iba't ibang porma sayon sa academy. Bagamat hindi siya gaanong nagsasalita, tinamaan niya ang ulo. Masasabi ng isang tao mula sa isang sulyap na siya ay nagdabol at nag-aral ng mga porma sayon, na lubos na nagustuhan ni Nika. Sa mga nakalipas na taon, ang babaeng ito ay nag-aaral ng isang direksyon, na kung paano pagsamahin ang mga diskarte sa forging at array, lalo na kung paano umakma sa hanjingjing sa hinaharap. Ito ay isang napakahalagang paksa. Sa kasamaang palad, hindi siya bihasa sa mga diskarte sa array at isang dabbler lamang.
Sa pagkakataong ito, mahahanap niya ang kanyang Panginoon upang matuto ng ilang kasulatan. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na nakilala nila ang ilang pamilyar na mga mukha sa paglilibot sa academy. Sila ay si Joshua at ang iba pang nakabalik kanina. Nang makita ang biglaang pagsulpot ni Terence at Nika sa lugar na ito, ang iilan sa kanila ay halatang natigilan saglit. Gayunpaman, marahil ito ay dahil naruroon si Moira, o marahil ito ay dahil sa siya ay nasa estado pa rin ng pagkabigla pagkatapos ng pagkatalo kanina, hindi pinalapit ni Joshua ang kanyang mga tauhan upang magdulot ng kaguluhan kaagad. Sinulyapan lang niya si Terence mula sa malayo bago tumalikod at umalis. Kuya Ren, ang paglabas nila sa academy natin sa mga oras na ito ay naghahanda na silang pumasok sa academy dito. Hehe. Ito na ang pagkakataon para makaganti. Ngumisi si Baste habang pinapanood si Terence at ang iba pa na umalis. Ang mga kalaban ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan. Talagang naglakas loob silang pumunta sa aking umaangat na cloud school, sa tingin ba nila ay wala akong magagawa sa kanila? Malamig na umungol si Joshua. Sa barkong pandigma, si Terence ay casual na nagsabi ng ilang salita at ang mic ay kailangang mag-ground sa loob ng isang buong buwan. Galit na galit si Joshua nang maisip niya iyon. Siya ang may inisyatiba, at si Mike ay dapat nakakampi, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Terence na nakawin ang limelight. Kahit si Mike ay pinupuri si Terence, at tinutulungan siya. Ito ay hindi matatagalan. Gayunpaman, kahit gaano siya ayaw, si Joshua ay hindi makaisip ng anumang mga solusyon sa ngayon. Alam niyang kailangan niyang planuhin ng mabuti ang bagay na ito. Kung hindi, kung siya ay kikilos muli ng padalos-dalos, maaari siyang magdusa ng mas malaking pagkalugi. Ngayon, naging baldado na siya na hindi mailipat ang kanyang tunay na enerhiya. Kung gagawa pa siya ng mas malupit, baka tuluyan na siyang mapilayan. Kuya Ren, may idea ka ba? Tanong ni Baste. Hindi pa. Don't worry. I'll wait until I recover my strength. Dahil gusto nilang magtanim dito, marami akong oras para patayin sila. Sabi ni Joshua na may matigas na mukha. Kailangan niyang aminin na minamaliit niya noon si Terence, kaya naman natalo siya. Bagamat nakakulong siya sa kanyang silid noong nakaraang buwan, nagtanong si Baste at ang iba patungkol sa sitwasyon ni Terence. Alam nila na ang batang ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Siya ay isang tunay na matigas na tao, at kung gusto niya ng isang manlalaban, kailangan niyang tamaan ang ahas kung saan ito mahina. Pagkatapos sabihin ito, agad na nagpaalam si Joshua kay Baste at sa iba pa at bumalik sa kanyang sariling manor. Isa itong top grade na mansion na may huni ng mga ibon at namumulaklak na bulaklak. Pagkatapos ng lahat, ito ang tirahan ng punong alchemist ng Flying Cloud School. Mas mataas pa ang status niya kaysa sa mga vice principal. Ang principal lang ang halos hindi makapigil sa kanya. Pagkapasok ni Joshua sa pinto, nag-ambala siya ng isang mabagsik na boses, ano ba ang silbi ng pagiging padalos-dalos? Pagtingin sa direksyon ng boses, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Siya ay payat at may kahangahangang aura na nagbibigay ng mapang-ipong pakiramdam. Ang lalaking ito ay ang ama ni Joshua, si Timor. Ama. Mabilis na nagpahayag ng magalang si Joshua. Bagamat siya ay mayabang at despotiko sa labas, kadalasan ay hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas sa harap ng kanyang ama, na siyang punong alchemist. Oo. Bahagyang tumango si Timor at nagpatuloy sa pagdidilig sa mga bulaklak at halaman sa tabi niya. Ito ang mga pambihirang elixir na ginugol niya ng maraming pera upang makakuha ng isang tao na magpadala. Kahit sino sa kanila ay hindi mabibili, kaya siya mismo ang dapat mag-alaga sa kanila. Matapos maingat na pangalagaan ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot, lumingon si Timor sa kanyang anak. Pagkatapos ng isang sulyap, sumimangot siya at sinabing, "Nalason ka." Oo. Tinanggo ni Joshua ang kanyang ulo na may pangit na ekspresyon. Isa itong kahihiyan na hindi pa niya naranasan noon. Hindi man lang niya malutas ang totoong enerhiya ng isang mid-nascent soul realm cultivator. Magiging biro kung ito ay ikakalat. Halika dito. Inilagay ni Timor ang kanyang kamay sa acupuncture point sa palso ng kanyang anak.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinubukan niyang mag-inject ng totoong lakas dito para maresolba ang problema. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging pangit at sinabi niya sa isang malalim na boses, "Sino ang nakilala mo at ano ang nangyari? Sabihin sa akin ang buong kwento, huwag palampasin ang isang salita." Nagagawa lang ni Joshua ang sinabi sa kanya. Nagsimula siya sa unang pagkakataon na nakilala niya si Terence at sinabi sa kanya ang lahat sa takot at kaba. Hindi siya nangahas na palakihin ang anuman at sinabi sa kanya ang totoo nang hindi nag-iiwan ng isang salita. Ito ang conclusion ng kanyang karanasan mula pa noong bata pa siya. Hanggat sinabi niya ang totoo, tatabi sa kanya ang kanyang ama anuman ang mangyari. Gayunpaman, kung mayroong kahit katiting na pagtatago o pagsisinungaling, hinding-hindi ito makakatakas sa mga mata ng kanyang ama, at tiyak na mas malala pa ang kahihinatnan nito kaysa ngayon. Terence. Kahit na ang isang makatotohanang tao tulad ni Mike ay may mataas na pagpapahalaga sa kanya. Kung ganoon, dapat talaga siyang isang pambihirang binata. Hindi mapigilan ni Timur na ipikit ang mga mata. Sa aking palagay, kakaiba at hindi mahuhulaan ang mga pamamaraan ng lalaking ito, ngunit lahat sila ay baluktot at masama. Kadalasan, may mga pagkakamali sa paglalayag. Ang pinakakinasusuklaman ay talagang nilaso ng batang ito ang dagat sa publiko. Talagang tuso at tuso. Kinagat ni Joshua ang kanyang mga ngipin at sinabi sa hindi kumbinsido na paraan. Ito na ang conclusion mo. Malamig na tinignan siya ni Timur. Anak. Agad na bumaba ang temperatura sa paligid. Naramdaman ni Joshua rin na may mali, ngunit iyon ang naisip niya. Kung hindi niya minamaliit si Terence, hindi siya mawawala sa kanya. May mali ba doon? Paano ako, Timur rin, nagkaanak ng tulad mong tanga? Napaka-ignorant mo at mayabang. Sabi ni Timur. Bahagyang nakaramdam ng hinanakit si Timur at ngumuso, 300 taon nang nasa dagat si Mike. Sa tingin mo ba ay mas malala ang kanyang paningin kaysa sa iyo? At saka, iniisip mo pa rin na nalason ka. Hindi ba? Natigilan si Joshua nang marinig niya ito. Idiot. A hopeless idiot. Kung ito talaga ang lason ng sea anemone na nakakatusok sa puso, 12-12 beses ka nang namatay sa napakatagal na panahon. Sa tingin mo ba ay gagana ang pagkain ng turtle breath pill? I've taught you so many years of medicinal knowledge, sinayang mo lang ba ang lahat sa aso? Nagmura si Timur sa galit. Hindi niya akalain na ang kanyang anak, na maingat niyang nilinang, ay gagawa ng isang mababang antas at katawa-tawa na pagkakamali. 4,777. Hindi ito makamandag na gas. Ano iyon? Lumiit si Joshua at mahinang nagtanong. Pure chi lang yan. Hindi naman poison technique. Kaya lang medyo espesyal ang composition ng pure chi. At sinasabi mo pa rin na cultivate ang parehong alchemy at medicine. Hindi mo ba naisip na nakakahiyang sabihin ito ng malakas? Malungkot na sabi ni Timur. Isang tipak lang ng tunay na chi. Imposible iyan, kaninong tunay na enerhiya ang magiging komplikado. Ang 5 pangunahing katangian ay nasasakupan lahat dito. Si Joshua ay hindi pa rin makapaniwala. Kaya nga sinasabi kong poloka ka sa balon. Ni hindi mo alam na laging may mas hihigit sa iyo. Deserve mong magdusa. Maswerte ka at hindi ka namatay sa labas. Sinaman siya ng tingin ni Timur, nakasimangot habang sinusubukang lutisin ang problema para sa kanya, ngunit walang resulta. Napailing na lang siya, ang binata ni Terence na iyon ay hindi simple kahit hindi ko maalis ang dalisay niyang enerhiya. May hinaharap siyang hinaharap. Kung gayon ano ang gagawin natin? Agad na natarante si Joshua. Naisip niya na madaling lutisin ang problema sa kayamanan ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Kung hindi niya ito mareresolba sa lalong madaling panahon, hindi ba siya magiging isang pile na hindi makapagpalibot sa kanyang tunay na enerhiya sa buong buhay niya? Mukhang hindi uobra ang mga normal na pamamaraan. Maaari ko lamang itong pinuhin kasama ng tableta. Ngunit kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Sa tingin ko aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan. Ungol ni Timur.
Nakahinga ng maluwag si Joshua, ngunit sa parehong oras, labis siyang nalungkot. Ang isang casual na alon ng mahahalagang chi mula sa kabilang partido ay maaari lamang mapinaw ni Joshua, na may tulong ng kanyang ama at ang mga table tasks sa kanyang tagiliran, pagkatapos ng halos isang buwan. Ito ay masyadong kakaiba. Tama, sinabi mo na si Terence ay pumunta din sa aming paaralan. Biglang tanong ni Timur. Oo, masyadong bully ang lalaking ito. Pare, kailangan mong panindigan ang anak mo. Tuwang-tuwa si Joshua. Kung mapapagawa niya ang kanyang ama sa kanyang sarili, kung gayon kahit 10 Terence ay mamamatay ng hindi alam kung paano. Master. Pinuntahan mo sila para pukawin, at hinayaan ka nilang mabuhay, ngunit gusto mo pa rin akong gumawa ng desisyon para sa iyo. Muling sumimangot si Timur at nagbabala ng malamig na nguso, hindi maarak ang batang ito. Mas mabuting mag-ingat ka sa hinaharap. Huwag palaging mag-isip na magdulot ng gulo. Wala akong masyadong oras para linisin ang kalat mo. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinunong alchemist, at ang paningin ni Timur ay mas mahusay kaysa kay Joshua. Bagamat hindi siya nasisiyahan kay Terence, dahil gaano man kalaki ang pagkakamali ng kanyang anak, kailangan niyang parusahan siya mismo, na karaniwang problema ng karamihan sa mga magulang, siya ay medyo hindi nasisiyahan. Hindi umabot sa puntong kailangan niyang harapin si Terence mismo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mababang profile ay mabubuhay siya ng matagal. Ito ang pilosopiya ni Timur. Kung hindi niya pinanghahawakan ang paniniwalang ito, hindi siya makakarating sa kinalalagyan niya ngayon. Alam niyang kapag tumigil na siya sa pagiging low profile, baka ito na ang simula ng pagkatalo niya, kaya kailangan niyang tiisin. Kinagat ni Joshua ang kanyang mga ngipin ng ayaw. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita sa harap ng kanyang ama, na noon pa man ay mahigpit. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang puot sa katahimikan. Hindi siya kasing layo ng kanyang ama. Palagi siyang naghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Sa mga araw na ito, siya ay ganap na nabulag ng puot. Imposibleng pigilan siya ngayon. Kinabukasan, hindi pinansin ni Joshua ang utos ng kanyang ama na magpagaling siya sa bahay at nakahanap ng pagkakataong lumabas. Muli niyang nakilala sina Baste, Jeff, at Paul. Nag-book silang 4 ng isang marangyang private room sa restaurant ng Academy at sabay na pinag-usapan ang kanilang malaking plano. Kuya Ren, naayos mo na ba ang lason sa katawan mo? Nagtanong si Baste at ang iba pa nang magkita sila. Huwag mo itong banggitin. Ang sabi ng matanda ko ay aabutin ng 1 buwan para pinuhin ito. Napakamalas ko kung naiisip ko lang ito. Joshua pouted kanyang labi sa inis. Hindi maiwasan ang lahat na mapatingin sa isa't isa. Maging si Timur ay kailangang tumagal ng ganoon katagal bago makaalis. Ang laso na ito ay talagang mahirap harapin. O tama, Kuya Ren, may napagtanto ako ngayong araw na iyon ang batang Terence ay mukhang walang planong pumasok sa ating paaralan. Biglang sabi ni Baste. Ano? Tapos anong ginagawa nila dito? Curious na tanong ni Joshua. Nakita ko ang pangalan ni Nike sa pinakahuling disciple list, pero hindi ko nakita si Terence. Sa tingin ko nandito lang siya para samahan si Nike at aalis na siya kaagad. Kung gusto nating maghiganti sa kanya, kailangan na nating magmadali, o mahihirapan siyang makatakas. Sabi ni Baste habang kinurot ang baba. No. Hindi naging madali para sa kanya na ihatid ang sarili niya sa pintuan ko, kaya hindi ko hahayaang tumakas ang brat na ito, kung hindi ko mailalabas ang galit ko. Bilisan niyo na at mag-isip ng paraan. Kumunat ang noo ni Joshua at nagpilit. Nagkatinginan ang iilan sa kanila. Gusto ng lahat na patayin si Terence, ngunit ang kanyang lakas ay nandoon para makita ng lahat. Ang insidente ng pagpapadala niya sa Scarface na lumilipad sa isang sampal ay paulit-ulit, at mahirap para sa kanila na hindi malaman ang tungkol dito. Lalo na ngayong si Joshua ay isang lumpo, paano kaya siya mananalo laban kay Terence? Jeff, Paul, ako ang nagligtas sa buhay mo, at ngayon na ang oras para maging handa ka. Hindi naging madali para sa atin na makapasok sa sarili nating teritoryo, wala ka bang maisip na paraan para makitungo kay Terence? Walang kwenta ba kayong dalawa? Bakit ang ulo nyo sa leeg?
Itinaas ni Joshua ang kanyang kamay at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang sampal. Tinakpin nina Jeff at Paul ang kanilang mapupulang pisngi at tumingin kay Baste para humingi ng tulong na may maling ekspresyon. Brother Ren, hindi ka man lang makakaisip ng magandang ideya sa sarili mo. Paano mo kami masisisi? Naisip nila. Hindi sila pinansin ni Baste. Kumunat ang noo niya at nag-isip sandali. Biglang nagningning ang mga mata niya at sinabing, Kuya Ren, sa lakas natin, sa tingin ko hindi tayo magkatugma ng batang iyon sa direktang labanan. Pero kung aalertuhan natin ang backer natin dahil dito, parang gumagawa tayo ng bundok mula sa molehill. Mukhang 100 na lang ang natitira. Ano ito? Mabilis na tanong ni Joshua. Ang kalamidad ay dumadaloy sa silangan. Sabi ni Baste na may malamig na ngiti. Ano ang ibig mong sabihin sa isang kalamidad na dumadaloy sa silangan? Kuya Terence, sabihin mo sa akin ang detalyado. Agad na natuwa si Joshua. Huwag na muna natin itong pag-usapan. Pagbalik ko kahapon, may narinig ako. Mukhang bumalik ang Leng na iyon. Sabi ni Baste. Yung may apelyidong Leng. You mean Robert Leng? Hindi ba nagpunta sa Mystic Division ang lalaking iyon? Bakit biglang bumalik? Hindi maiwasang magtanong ni Joshua Ren. Sa pagsasalita tungkol sa taong ito, hindi niya maiwasang mag-igting ang kanyang mga ngipin dahil minsan siyang naging sinumpaang kaaway nila ni Baste. Hindi man kasing lalim ng kanilang dalawa ang background niya, ang lakas ng taong ito kaya naninindigan ang balahibo ng mga tao. Sa mga disipulo ng akademi ng parehong henerasyon, masasabing hindi siya magagapi. Siya at si Baste ay hindi siya makontrol. Gayunpaman, dinala ng taong ito ang kanyang babaeng kasama sa Mystic class na dagat 2 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, nagkaroon ng malaking selebrasyon sina Joshua at Baste, ngunit hindi nila inaasahan na biglang babalik ang taong ito. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit narinig ko na siya ay dumanas ng isang malaking pagkawala sa Mystic Division C. Siya ay nasugatan ng husto sa kanyang sarili, at ang pinakamasama ay ang kanyang babae. Siya ay binugbog pabalik sa mahusay na bilog ng nascent soul stage mula sa profound stage, at ang kanyang mukha ay pumangit. Ang kanyang pagtatangka sa pagpapakamatay ay isang mainit na paksa sa mga araw na ito, at ang lalaking iyon ay naghahanap ng isang Lengute pill ngayon. Humalaklak si Baste habang natutuwa. 4,778. Ang pampaganda na tableta ay isang ikapitong baitang elixir. Masasabing ito ang super enhanced na bersyon ng Ager Asia pill. Matapos itong kunin, hindi lamang nito nagagawa ang isang babae na mapanatili ang walang hanggang kabataan, ngunit maaari rin itong baguhin ang balat at hitsura ng babae. Kahit na ang isang pangit na babae na may disfigure na mukha ay maaaring maging kasing ganda ng isang diwata pagkatapos itong kunin. Ito ay masasabing isang walang katumbas na kayamanan na hahabulin ng lahat ng kababaihan sa mundo. Pampaganda ng tableta. Inilibot ni Joshua ang kanyang mga mata at agad na nalaman kung bakit ito dinala ni Baste. Tuwang-tuwang sabi niya, hiniling sa aking ama na pinuhin ang isang set ng mga pampaganda na table tasks kanina. Hindi mahirap kumuha ng isang tableta mula dito. Kuya Baste, ang ibig mo bang sabihin ay dapat kong gamitin itong pampaganda na tableta para mapanalo si Robert? Hindi, ito ang kabaligtaran. Kailangan nating ibigay itong pampaganda na tableta kay Nika. Mahiwagang ngumiti si Baste. Para kay Nika. Tumingin sa kanya si Joshua na nalilito. Ang paggamit ng pampaganda na tableta upang manalo kay Robert upang si Robert ay makapagdulot ng gulo para kay Terence ay normal na loika. Bakit niya ito ibinigay kay Nika? Kuya Ren, pag-isipan mo. Sa malabato na pagkatao ni Robert, kahit bigyan mo pa siya ng pampaganda, sigurado ka bang mauutusan mo siya? Tanong ni Baste sa halip na sumagot. Ito. Maaaring hindi ito ang kaso. Umiling si Joshua. Hindi lamang si Robert ay katawa-tawa na malakas, ngunit siya rin ay napakamatigas ang ulo. Kahit na ang isang tulad niya ay natagpuan ang kanyang kahinaan, hindi niya ito mapapasuko. Ang malamang na magiging reaksyon niya ay ang pakikipaglaban hanggang kamatayan. Lalo na't maraming sama ng loob sa pagitan nila. Halata sa mukha ni Robert ang paghamak sa kanilang dalawa.
Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na maging payag na maging kanyang hatchetman. Kaya, hindi sapat ang isang pampaganda na tableta para utusan siya. Sa karamihan, maaari lamang itong gamitin bilang takip para magdulot ng gulo. Kung ibibigay natin ang pampaganda na tableta kay Nika at hayaang marinig ito ng babaeng iyon habang nasa daan, ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari, Kuya Ren? Tumawa ng palihim si Baste. Brilliant! Naghahangad ng kamatayan ang babaeng iyon dahil sa kanyang pagpapapangit at pinanood ang isang pampaganda na tableta na dumaan sa kanyang harapan. Kung makapagpigil siya at hindi agawin, isusulat ko ang salitang, Ren, na patiwarik. Tinampol ni Joshua ang kanyang hita sa pananabik. Iyon na nga. Kung ang babae niya ay gumawa ng move kay Nika, si Terence ay gagawa rin ng hakbang. Ang lalaking leng na iyon ay hindi makakaalis doon. Nabalitaan ko na siya ay isang tapat na lalaki, at gagawin niya ang lahat para sa kanyang babae. Masungit na sabi ni Baste. Ito ay makikita sa katotohanan na si Robert ay handang samahan ang kanyang babae pabalik mula sa mistikong dagat. Kung ito ay ibang tao, hanggat mayroong isa sa 10,000 pagkakataon na manatili sa misteryosong dagat, hindi na sila babalik. Magandang plano. Magandang plano. Paulit-ulit na bumantong hininga si Joshua at idinagdag pagkatapos ng ilang pag-iisip, kung hindi sila lalaban, maaari nating ilantad ang katotohanan na si Terence ay may Thunder Mystical Vine. Ang Beautifying Pill at ang Thunder Mystical Pill ang higit na kailangan ng kanyang babae ngayon. Walang paraan na hindi matutokso ang lalaking iyon. Nagpalitan ng salita ang dalawa at napakabilis na nabuo ang isang perpektong plano. Matapos mag-usap at makabuo ng plano, agad na umuwi si Joshua para kunin ang pampaganda na tableta. Hindi na siya makapaghintay na makita si Terence na may problema. Sinamantala ang pagkawala ni Timor, ininom ni Joshua ang mga pampaganda na table task ng madali at lumabas upang makipag-usap kay Baste. Nakakita rin sila ng mapagkakatiwalaang underling para maghatid ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, sina Jeff at Paul ay masyadong kapansin-pansin. Siguradong hindi sila maniniwala ni Terence at Nika. Ang pangalan ng underling na ito ay Jess. Matapos marinig ang mga tagubilin ni Joshua, natanggap niya ang pampaganda na tableta mula kay Joshua sa seryosong paraan. Kinawian niya ito kay Jeff at Paul, na nakatayo sa gilid na nanlalaki ang mga mata, at ngumisi. Kuya Jeff, Kuya Paul, magpahinga kayong dalawa. I promise I'll do this job perfectly. Just wait and see. Galit na galit sina Jeff at Paul kaya napangiti sila. Pareho silang mga kababata ni na Joshua at Baste, at ang dalawa sa kanila ay palaging pinipigilan si Jess. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, bibigyan talaga siya ng pagkakataong makabalik. Nakakaasar talaga sila. Gayunpaman, wala silang magagawa kahit na hindi sila masaya. Nakatingin lang sila sa paglalakad ni Jess. Kapag naayos na ang usaping ito, maaaring talagang makabangon muli si Jess. Sino ang nagtanong sa kanila na magkagulo dahil sa photo incident? Huminto si Jess sa daan at sinunod ang mga tagubilin ni Joshua sa isang courtyard. Ito ang dating tirahan ni Robert. Dahil ang lugar ay liblib at angkop para sa pagpapagaling, inagaw niya ito pabalik sa ibang tao pagkatapos bumalik mula sa Mystic Classy area. Maliban kay Robert at sa kanyang babae, walang pupunta sa lugar na ito sa anumang oras. Idinikit ni Jess ang kanyang ulo at pinagmasdan sandali ang labas, ngunit walang gumagalaw sa loob. Ayon sa impormasyon, maagang nagtungo sa Chamber of Commerce area si Robert para maghanap ng paraan para makuha ang pampaganda na tableta at ang Thunder Mystical Pill. Kaya, tanging ang kanyang disfigure na babae, si Jillian Yang, ang natira. Sa pagsasalita tungkol sa Jillian, siya ay isang malamig at magandang diyosa na iginagalang sa mataas na cloud school. Sa kagandahan man o lakas, isa siya sa pinakamagaling sa paaralan. Kung hindi dahil doon, hindi niya nahuli ang mata ni Robert at hindi na sana siya susundan sa Mystic Division Sea area para magtanim. Kung tutuusin, ang ganong uri ng lugar ay hindi isang lugar na maaaring alagaan ng sinuman. Ang isa ay kailangang maging sapat na malakas upang makapunta. Dinilaan ni Jess ang kanyang mga labi at maingat na umikot sa dingding ng courtyard hanggang sa likod bahay.
Sumilip siya sa mga puwang sa bakod, at gaya ng inaasahan, nakita niya si Jillian sa pavilion sa likod bahay. Bagamat pumangit ang mukha nito, hindi niya maiwasang hayaang tumakbo ng ligaw ang imahinasyon sa pagtingin lamang sa likod nito. Kung tutuusin, isa siyang diyosa noon. Matapos kumpirmahin ang lokasyon ni Jillian, agad na yumuko si Jess pabalik sa harapang bakuran at sadyang bumulong sa sarili, saan nakatira itong Nika na ito. Ang matandang tindera ay talagang matanda at gulong-gulo ang ulo. Sa isang banda, hinihimok niya akong ipadala ang pampaganda na tableta para makaligtaan ang Nika bilang regalo, ngunit sa kabilang banda, hindi niya ibinibigay sa akin ang tiyak na address. Paano ko ito hahanapin? Buntong hininga. Hindi malakas o mahina ang boses niya. Pagkatapos sabihin ito, ginamit ni Jess ang kanyang divine sense ng buong lakas. Gaya ng inaasahan, si Jillian, na kanina pa walang pagod na nakaupo sa likod bahay, ay biglang gumalaw. Tagumpay. Bumilis ang tibok ng puso ni Jess, at tumakbo siya palayo ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang lakas ay nasa unang bahagi lamang ng orihinal na antas, at kahit na ang kanyang kalaban ay malubhang nasugatan, siya ay nasa malaking bilog pa rin ng orihinal na antas. Kung medyo mabagal lang siya at nahuli sa lugar, malaking bagay na. Ang bilis ni Jess ay napakabilis. Pagkalabas ng liblib na patio, dumiretso siya sa patio ng newbie. Ayon sa mga patakaran, ang bawat bagong estudyante na pumasok sa academy ay kailangang manatili dito sa unang taon. Ito ay isang patay na panuntunan, kahit para sa isang tulad ni Nika. Mangyari pa, ang mga opisyal na alagad lamang ang may karapatang ito, at ang mga rehistradong disipulo ay hindi kasama. Gayunpaman, ganap itong naiiba sa Welcome Pavilion sa North Island. 4,799. Mayroong 12 ng tao sa Welcome Pavilion bawat taon, ngunit kadalasan ay 4 o 5 tao lamang ang nasa looban ng bagong dating. Bihira na mayroong higit sa 10 tao. Pagkatapos ng lahat, ito ang East Province Academy na tumatanggap lamang ng mga mahuhusay na disipulo, at kakaunti lamang ang mga bagong dating bawat taon. Sa oras na ito, sina Terence at Nika ay nag-uusap sa looban, at walang ibang tao sa paligid. Si Vanessa at Remilyn ay bumalik sa academy kaninang umaga, at tinatayang hindi na sila muling magkikita sa loob ng ilang araw. May gagawin din si Moira kaya silang dalawa na lang ang natira. Hindi ba't sinabi nilang lahat ng mga bagong disipulo ay nakatira dito? Bakit wala pa akong nakitang isang bagong alagad simula kahapon? Sumandal si Nika sa stone table at nagtanong. I don't think it is time yet. Ang malalaking sekta ay kadalasang nagre-recruit ng mga disipulo sa Tagsibol o Taglagas. Sa tingin ko ay ganoon din ang East Province Academy. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang Morning Star School. Marahil ay ganoon din ang ginagawa ng tumataas na Cloud School, na nagre-recruit ng mga henyo sa lahat ng isla ng Sky Class. Ang boring naman kung mag-isa lang ako. Ilang araw lang makakasama si Sister Wo, kailangan mo akong tumira kahit saglit. Ngumisi si Nika. Lumiko ang mga mesa, at ito na ang mundo nila ni Terence ngayon. Hindi masama ang pakiramdam. Oo. Tumanggaw si Terence. Sa totoo lang, ayaw niyang iwan si Nika mag-isa. Kinailangan niyang manatili at mag-observe sandali para masiguradong walang problema bago siya makaalis. Terence, ikaw ang pinakamahusay. Humajejek si Nika habang mahigpit na niyakap ang braso ni Terence. Hindi niya akalain na makakasama niya si Terence ilang buwan na ang nakalipas, ngunit ngayon ay nasa isang relasyon na sila. Ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan, ngunit nagustuhan niya ito. Isang malambot ngunit talbog na dampi ang nagmula sa kanyang braso, at ang dalisay na amoy ng katawan ng babae ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Ang babaeng ito ay nagbigay ng pakiramdam ng isang bata na hindi maaaring lumaki, ngunit siya ay isang little vixen na nanligaw sa mga tao hanggang sa mamatay. Nasa kalagitnaan ng romantikong sandali ang dalawa nang makita ni Terence na may nakalabas ng kanyang ulo sa pinto. Saglit siyang nag-alinlangan bago naglakad palapit sa kanila na may hawak na napakagandang kahon sa kanyang mga kamay. Ikaw ba si MS Nika? Ako na. Anong problema? Nagkatinginan sina Nika at Terence.
Hiniling sa akin ng matandang tindera ng Eastern Chamber of Commerce na bigyan ka ng regalo. Late birthday gift daw ito, kaya tanggapin mo. Iniabot ni Jess ang kahon kay Nika nang walang salita. Eastern Chamber of Commerce. Nagulat si Nika. Narinig na niyang binanggit ito ng kanyang ina. Isa itong super chamber of commerce na may mahusay na kapangyarihan, ngunit ang saklaw ng aktibidad nito ay limitado sa East Continent, kaya hindi ito masyadong kilala sa iba pang sky-class na isla. Gayunpaman, ito ay isang behemoth sa kontinente ng silangan. Hindi kailanman narinig ni Nika na ang West Island ay may anumang pakikipag-ugnayan sa silangang Chamber of Commerce. Gayunpaman, dahil ipinadala nila ang regalo sa kanya, hindi niya ito maaaring tanggihan ng personal. Marahil ay nais nilang bumuo ng isang magandang relasyon at maghanda upang palawakin. Ang pagkakaroon ng isa pang super chamber of commerce na tulad nito ay hindi makakasama sa West Island, kaya kailangan niyang tanggapin ang regalo. Kung ganoon, magpasalamat ka sa matandang tindera para sa akin. Bibisitahin kita kung may pagkakataon. Bahagyang tumango si Nika. Napakagalang niya sa harap ng mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa imahe ng buong West Island at hindi maaaring maging pabaya. Sige, aalis na ako. Bahagyang ngumiti si Jess at agad na tumalikod para umalis sa bakuran ng baguhan. Nang madaanan niya ang main entrance, hindi mapigilan ng mga sulok ng kanyang bibig na magkurba pataas sa isang nakakalokong ngiti, dahil may nakikita na siyang puting figure na mabilis na lumalapit mula sa gilid ng kanyang mata. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Pagkatapos panoorin ang pag-alis ni Jess, binuksan ni Nika ang kahon ng may labis na interes. Nang makita niya ang milky white elixir, napatalon siya sa tuwa. Si Terence, bilang isang refiner, ay hindi masabi kung ano ang tableta sa unang tingin, ngunit nasabi niya. Isang pampaganda na tableta. Ito ang maalamat na beauty pill. Isang 7th grade beautifying pill. Medyo nagulat si Terence, hindi ito isang maliit na halaga. Ito ay isang bagay na hindi mabibili sa merkado, at hindi mo ito mabibili kahit gaano karaming mga espiritual na jade ang mayroon ka. Maya-maya lang, may tumalon sa dingding na may puting damit at lumitaw sa likuran nilang dalawa. Inabot niya ang kamay niya upang kunin si Nika, tinutukan ang pampaganda na tableta sa kanyang kamay. Nagulat si Nika. Nakalubog pa rin siya sa excitement sa pagkuha ng pampaganda na tableta. Hindi niya inaasahan na may aatake sa kanya mula sa likuran. Ito ang tumataas na Cloud School. Sino ang magiging matapang na gumawa ng gulo dito? Siyempre, sa lakas ni Nika, hindi siya makakapag-react sa oras kahit na nakabantay siya. Buti na lang at nasa tabi niya si Terence. Napansin niya ang lalaki nang tumalon siya sa pader. Magwala ka. Hindi nagatubili si Terence na gumamit ng 1,000 ligaw na paa ng apoy laban sa puting figure, sinisipa siya sa likod bago pa man niya mahawakan si Nika. Ang figure sa puting emph. Logically speaking, dapat ay tumakas na siya sa lalong madaling panahon dahil hindi siya nagtagumpay sa kanyang sneak attack. Kung tutuusin, hindi maganda ang katapusan niya na gumawa ng gulo sa isang lugar na tulad nito. Gayunpaman, ang taong ito ay huminto sa kanyang mga landas. Ang libu-libong paa ng ligaw na apoy ni Terence ay pinilit lamang siyang bumalik, hindi siya nasaktan. Sino te? Malamig na tiningnan ni Terence ang tao. Ang ikinagulat niya ay isang babae ang taong iyon, ngunit ang mukha nito ay natatakpan ng puting tela, tanging mata lang ang nakalabas. Iabot mo ang pampaganda na tableta. Hindi man lang tumingin si Jillian kay Terence. Nakatitig siya sa kahon sa kamay ni Nika. Nasa loob nito ang pampaganda na tableta na pinangarap niya. Sino ka? Sa anong batayan? Hindi natuwa si Nika na marinig iyon. Bagamat hindi niya kailangan ng ganitong bagay sa kanyang hitsura at ugali, ito ay tulad ng isang super cosmetic na produkto. Walang babaeng madaling mamigay, lalo pa ang isang estranghero na dumating na may masamang intensyon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang tututol na gawing mas maganda ang kanilang sarili. Bilisan mong umatras, o huwag mo akong sisihin sa sobrang bigat. Nanlamig ang mukha ni Terence. Karaniwan, hindi siya magsasawang magtanong tungkol sa buong kwento.
Gayunpaman, si Nika ay kakapasok lang sa napakataas na cloud school at may dumating upang gumawa ng gulo sa ikalawang araw. Kung hindi niya ito parurusahan ng matindi, mahihirapan itong maghintay sa kanya kapag umalis ito. Hindi nagabalang magpaliwanag si Jillian. Malamig siyang ngumuso at umatake ulit. Nang muli siyang umatake, biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Kanina lang medyo mainit, pero ngayon, bumaba ang temperatura sa 0. 4,800. Nabuo pa nga ang isang makapal na layer ng puting hamog na nagyelo sa nakapalibot na mga bulaklak at puno. Ito ay isang nakakatakot na senyales na ang isang blizzard ay malapit nang dumating. Ang lakas ng babaeng ito ay hindi simple. Ang mga talukap ni Terence ay kumaibot ang yelo at nyebe ay hindi lamang nag-freeze sa kanyang paligid, ang pinaka nakakatakot ay kahit na ang kanyang dugo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagyeyelo. Hindi ito ganap na nagyelo, ngunit ang bilis ng kanyang sirkulasyon ng chi ay naapektuhan, at magagamit lamang niya ang 80% ng kanyang buong lakas. Kung maging si Terence ay ganito, mas malala pa kung ito ay ibang tao. Maaaring hindi nila magamit ang kalahati ng kanilang lakas. Sa harap ng babaeng ito, madudurog ang sinumang ka-level niya. Ang Soaring Cloud School ay talagang puno ng mga henyo. Sa isang iglap, ang Jillian ay naging snow shadow at muling lumitaw sa tabi ni Nika. Katulad ng dati, hindi sina Terence o Nika ang kanyang target. Mula sa simula hanggang sa huli, ang pampaganda lang na tableta ang gusto niya at wala na siyang pakialam pa. Magwala ka. Malamig na tiningnan ni Terence ang babae. Gaano man siya kalakas, nasa peak na nascent soul realm lang siya. Para sa kanya, na kayang pumatay ng Profound Master sa loob ng ilang segundo, gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring magdulot ng banta. Bago niya tapusin ang kanyang pangungusap, naglabas si Terence ng isang mabangis na apoy na kamao, at isang apoy na shadow ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na pinilit na bumalik sa kalaban. Natunaw pa nito ang yelo at nyebe kahit saan o kailan, hinding-hindi magbabago ang katotohanang kayang madaig ng apoy ang yelo. Nagbago ang mga mata ni Jillian, sa wakas ay tumingin kay Terence pataas at pababa. Hindi niya gaanong inisip ang tungkol sa kanya pagkatapos na mapagtanto na nasa kalagitnaan pa lang siya ng orihinal na antas, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas, kaya madaling masira ang kanyang signature ice domain. I only beautifying pill. Ayokong makasakit ng kahit sino. Huwag mo akong pilitin. Dahil sa kanyang matinding sugat, halatang paos ang boses ni Jillian at hingal na hingal. Noon lang napansin ni Terence ang abnormalidad ng kalagayan ng kalaban. Logically speaking, hindi magiging ganito kalakas ang isang peak nascent soul kung siya ay malubhang nasugatan, maliban na lang kung ang kalaban ay isang freak na katulad niya, ngunit hindi ito mukhang. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Bago nasugatan ang kabilang partido, ang kanyang lakas ay higit sa tuktok ng orihinal na antas. Sa madaling salita, siya ay hindi bababa sa isang master ng profound stage. Dahil sa pagtuklas na ito, hindi makapagsalita si Terence. Kahit na ang kabilang partido ay isang profound master, hindi sila magiging hindi makatwiran na sumugod at nakawin ang pampaganda na tableta, tama ba? Nilinggan niya si Nika, na may hawak na pampaganda na tableta na parang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sanggol. Hindi nakaimik si Terence. Hindi masusukat ng common sense ang mga babae kapag nahaharap sa tukso ng pampaganda na tableta. Nandito ka para mangagaw ng kung ano-ano at ayaw mong pilitin kita. Hehe, may mali ba sa utak mo? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Hindi mahalaga kung sino ang kabilang partido, o kung anong mga paghihirap ang mayroon sila. Walang puwang para sa talakayan ngayon. Kung hahayaan niya sila, hindi na magkakaroon ng lugar si Nika sa napakataas na cloud school. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin. Ang galit sa mga mata ni Jillian ay nawala sa isang iglap. Bumaba muli ang temperatura sa paligid niya, mas higit pa kaysa dati. Kanina lang, ang mga bulaklak at mga puno ay natatakpan lamang ng hamog na nagyelo, ngunit ngayon, ang mga icicle ay nahuhulog mula sa langit. Kung wala ang proteksyon ng totoong enerhiya, ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makakatagal sa lugar na ito.
Kasabay nito, muling pinakilos siya ni Jillian. Ang kanyang figure ay nawala sa nyebe at nawala. Para siyang sumangga sa manipis na hangin. Hindi lamang siya hindi nakikita ng mata, ngunit hindi rin siya nakikita ng mga banal na pandama. Hindi mapigilan ni Terence na magkaroon ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay may napakatalino na panlilinlang sa kanyang manggas. Nagawa pa niyang itago mula sa kanyang banal na kahulugan. Hindi talaga siya simple. Gayunpaman, nakahanap pa rin ng clue si Terence. Ang mundo ng yelo at nyebe na ito ay hindi talaga kayang hadlangan ang kanyang espiritong pandama tulad ng si Fog o Miasma Fog. Kung gugustuhin niya, magagamit niya pa rin ang spirit sense niya rito nang walang anumang hadlang. Kaya lang hindi niya mahanap ang tao mismo. Ito ay talagang isang smokescreen, ngunit ang mga ordinaryong smokescreen ay maaari lamang linlangin ang mga mata, habang ang smokescreen sa harap niya ay napakatalino. Maaari pa nga nitong linlangin ang espiritual na kahulugan. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay isang napakatalino na psikolohikal na pahiwatig. Bibigyan ka lang nito ng pansin sa mga bagay na gusto nitong bigyan mo ng pansin, ngunit hindi mo namamalayan na baliwalain ang mga bagay na gusto nitong itago. Sa pag-iisip na iyon, tumahimik ang puso ni Terence. Hindi pa rin niya malok ang posisyon ng babae, ngunit hanggat hindi niya isinasama ang mga lugar na naskanya ng kanyang espiritu, tiyak na nagtatago ang babae sa isang lugar. Bukod dito, may isa pang bagay na maaaring magamit. Dahil ang target ng kabilang partido ay ang pampaganda na tableta sa mga kamay ni Nika, tiyak na maghihintay sila ng pagkakataon para agawin ito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama nito at pagbabawas, hindi magiging mahirap na tukuyin kung saan nagtatago ang kabilang partido. Mabangis na apoy 8 trigram palm. Biglang umatake si Terence mula sa kanang bahagi ng walang anumang babala. Lumingon si Nika na may pagkalito at nanlaki ang kanyang mga mata. Matapos matamaan ng palad ni Terence, lumitaw ang isang figure sa orihinal na bakanteng lugar. Si Jillian ay pinalipad at iniluwa ang isang malaking subo ng dugo. Namutla at namutla ang kanyang mukha habang nakatingin kay Terence nang may gulat at hindi makapaniwala. Ah! Biglang sumigaw si Nika, at nagbago rin ang mukha ni Terence. Napatingin silang dalawa kay Jillian, walang imek. Ang puting tela sa kanyang mukha ay natanggal ng dalisay na chi, na nagsiwalat ng isang kahindek-hindek na mukha na puno ng mga butas. Hindi napigilan ni Terence na sumimangot, hindi nakakagulat na pumunta siya para sa pampaganda na tableta sa lahat ng bagay. Ang kanyang mukha ay dapat na sinasadyang nasaron ng anyo, una sa pamamagitan ng lason at pagkatapos ay sa pamamagitan ng apoy. Kung hindi, wala siya sa ganitong kakilakilabot na kalagayan. Noon lang napagtanto ni Jillian na hindi natatakpan ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng baliw na parang na-provoke. Natambo siya sa lupa at napaatras sa takot. Mas natakot pa siya kaysa kay Nika. Tuluyan na siyang naging baliw na babae. Wala na siyang hangin ng master. Sa sobrang takot ni Nika ay nagtago siya sa likod ni Terence. Hindi niya kayang tingnan ang mga mata ng babaeng ito. Nag-isip siya sandali at inilabas ang pampaganda na tableta, iniabot ito kay Terence, bakit hindi ko ito ibigay sa kanya? Kung tutuusin, isa siyang mabait na babae. Siyempre, hindi niya hahayaang kunin ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya kayang makita siya sa ganoong kalungkot na kalagayan. At saka, ang pampaganda na tableta ay hindi gaanong nagamit sa kanya. Icing lang iyon sa cake, ngunit ito ay nagel iligtas buhay na dayami para sa lalaking ito. Ilagay ang kanyang sarili sa kanyang sapatos, kung siya ang nasaron ng anyo sa lawak na ito, baka nagpakamatay na siya. Hindi man lang siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban at mabuhay. At least naisipan pa ng babaeng ito na lumabas para agawin ang pampaganda na tableta. Napakalakas na niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.